Banal at mahabaging Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa inyong pagbibigay ng pagkakataong ito na yung magkapag-aral po kami ng Biblia kasama po yung mga kapatiran dito sa kabila ng matinding pagsubok na dumarating po sa amin. Samahan niyo po kami sa oras na ito at liwanagin niyo po kami upang makarating po kami sa pagkaunawa ng maluwalhating kalooban ng Diyos at upang malaman po namin kung paano po kami iniingatan at ginagabayan ng Diyos para sa kalooban ng Panginoon. Buksan niyo po ang aming puso at isipan upang makakita po kami ng pakilos ng Diyos at pakilos ni Satanas kung papaano nagaganap ang ipinangako ng Diyos sa itong panahon. Magmula sa simula hanggang sa katapusan ng itong oras, kayo lamang po ang gumabay at tumulong sa amin. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Amen. Okay, buksan po natin ang ating Biblia, Hebreo chapter 9. So, Hebreo chapter 9. So, hanggang verse 12, magmula verse 1 hanggang verse 12, magsalitan po tayo sa ating pagbabasa. Verse 1. So ngayon, maging ang unang tipan ay nakaroon ng mga alituntunin sa pagsamba at ng isang panlupang sanktuaryo. Sa likod ng unang tabing ay ang tabernakulo na tinatawag na dakong kabanal-banalan. Sa ibabaw nito ay ang mga kerubin ng kaluwalhatian na lumililim sa trono ng awa. Ang mga bagay na ito hindi namin masasabi ngayon ng isa-isa. Subalit sa ikalawa ay nag-iisang pumapasok ang pinakapunong pare, minsan sa isang taon, na may dalang dugo bilang handog niya para sa kanyang sarili at sa mga kasalanan na gawa ng di sinasadya ng taong bayan. Iyon ay isang sagisak ng panahong kasalukuyan. At sa panahon yun, ang mga kaloob at ang mga alay na inahahandog ay hindi makapagpapasaktal sa buti ng sumasamba.
Ngunit, nang dumating si Kristo na pinakapunong pare ng mabubuting bagay na darating sa pamamagitan ng lalong dakila at lalong saktar na tabernakulo na hindi gawa ng mga kamay ng tao, sa makatuwid ay hindi sa sanlikhang ito. So verse 12, basahin po natin ito ng sabay-sabay, 3, 2, 1. At hindi rin sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at ng mga toro, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo, siya'y pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal. Sa gayoy tinitiyag ang walang hanggang katubusan. So medyo mahabang teksto ito. So binanggit po dito sa Hebreo tungkol sa unang tabernakulo. Unang tabernakulo ay pinapag-aralan po natin ngayon sa Exodus. So bakit po pinapag-aralan po natin yung Exodus ngayon, yung tungkol sa tabernakulo? Dahil yung tabernakulo na ginawa po nila sa ibabaw ng lupa ay isang shadow ng tunay na tabernakulo. So sa ngayon po, tabernakulo po ito ay meron pa po tabernakulo ito? Wala na. Yung Ark of Covenant, wala na po. So dahil nung dumating na po si Jesus sa mundong ito, naganap na, natupat na po yung tunay na yung pag-aalay. Tapos na. Okay. Tapos yung tunay na yung sanctuaryo ay wala po dito sa lupa, kundi doon sa langit. Yung kaharian ng Diyos, yun po yung tunay na sanctuaryo. So dito po, verse 8. Sa pamamagitan nito, itinuturo ng Espiritu Santo na hindi pa naihahayag ang daan patungo sa sanctuaryo habang nakatayo pa ang unang tabernakulo. So habang nakatayo pa yung unang tabernakulo, hindi pa naihahayag ang daan patungo sa sanctuaryo. Yung tunay na sanctuaryo, nasaan po? Yun po yung langit. Yung langit po, heaven, yun po yung tunay na sanctuaryo. Yung presensya ng Diyos ay nandoon. Kaya yung daan papuntang sanctuaryo, yung daan patungo sa sanctuaryo, yun po yung daan ng salvation. Verse 11, Ngunit, nang dumating si Kristo na pinakapunong pare ng mabubuting bagay. Sino po yung pinakapunong pare? Si Jesus. Si Jesus is high priest. Si Jesus. Ano po yung trabaho ng high priest? So, pag-alay ng handog pangkasalanan. Yun po yung trabaho. Tapos, kailangan po yung mga handog. Sa panahon po ni Moises, yung handog ay hayop. Tapos, yung pinakapunong pare ay si Aaron, saka yung kanyang mga anak. Okay? Kaya taon-taon, inialay po nila yung handog pangkasalanan sa pamamagitan ng hayop, taon-taon. Pero lahat po ng mga ginawa po nila ay shadow lamang. Shadow ng mabubuting bagay. Shadow lamang shadow. Mabuting bagay, yung tunay na, yung pag-aalay, yung tunay na sanctuaryo, hindi po nakikita sa lupa. So si Jesus, siya ang pinakapunong pare.
sa pamamagitan ng verse 11, nasa middle, sa pamamagitan ng lalong dakila, lalong saktar na tabernakulo na hindi gawa ng mga kamay ng tao. Ito po, lalong dakila, lalong saktar na tabernakulo. Nasaan po siya? Langit. Heaven po yan, heaven. Lalong dakila, lalong saktar na tabernakulo na hindi gawa ng mga kamay ng tao. Yung unang tabernakulo sa Israel, sa ilang, ay gawa ng kamay ng tao. Okay. Shadow lang. Verse 12, at hindi rin, sanctuary, verse 11, sa makatwid hindi sa sang nilikhang, nilikhang ito. Verse 12, ito po yung sikat na verses. Hindi rin sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing, ng mga turo, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo, siya ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal. Si Kristo ay pumasok sa, saan po? Dakong banal. Holy place. Yung dakong banal po ito ay most holy place. Pumasok po siya sa most holy place. Ano po yung dinala niya? Sariling dugo. Yung katawan ni Jesus ay handog, mismong handog, katawan ni Jesus. Si Jesus ay high priest. Tapos, dinala po niya yung kanyang sariling dugo, hindi po yung dugo ng mga hayop, dahil dugo po ay tumutubos, pantubos sa kasalanan ng tao. Sa gayon, tinitiyag ang walang hanggang katubusan. So, yung pag-aaral po natin ngayon tungkol sa tabernakulo, tandaan po natin, ito po ay illustration kung papaano na tupat ni Jesus yung pag-aalay para sa kasalanan natin. At the same time, si Jesus ay high priest. Pagkatapos, sino pa po yung high priest? So, Revelation, Apocalypse chapter 1. So, Revelation chapter 1, verse 6. Okay, basahin po natin ito. 3, 2, 1. At ginawa tayong kaharian, mga pare sa kanyang Diyos at Ama, sumakanya ang kaluwalhatian at ang paghahari magpakailanman. Amen. Okay. Si Jesus ay yung pinakapunong pare. Pagkatapos, tayo po ay ginawa niyang kaharian. Tapos, tayo po ay ginawa niyang pare sa Diyos. Kaya, priest po tayo, priest. Okay? Kailangan din po sumunod tayo kay Jesus patungo sa sanctuaryo. Okay. So, tandaan po natin ito, yung high priest, si Jesus. Tapos, yung mga Kristiyano ay high priest. Kaya lahat po ng mga ginawa po ni Jesus sa lupa ay isang sample, halimbawa para sa atin. So, last session po, hanggang level, ito po ay altar of burnt offering. Ito po yung pinag-aralan po natin, yung altar of burnt offering. Ito po ay shadow ng cross ni Jesus. Doon po sa altar ay nasunog yung mga hayop. Ganon din po, doon sa cross ay namatay si Jesus. So, doon po namatay yung panghandog. Okay. Yung handog pang kasalanan ay namatay doon sa altar. Si Jesus ay namatay sa cross. Pagkatapos, saan po kasunod? Yung laver. Okay? Yung hugasan
ng kamay, paa. Naligo po yung high priest dito. So, meron pong meaning ng itong laver, yung washing, yung holy fellowship with God. Kaya bago dumaan po tayo sa trabaho, bago dumataan po tayo sa mga gawain, dapat maghugas muna. Kailangan po natin panatiliin yung ating sariling malinis sa harap ng Diyos. Tapos, yung material po yung tanso. Saan po galing po yung tanso? Para sa labor, galing sa salamin ng mga babae. Okay? Yung salamin ng babae ay para pang beauty, pang ganda sa labas. Para sa kagandaan sa labas. Yun po yung inialay po nila para sa kagandaan ng loob. Okay? So, mas mahalaga po yung kagandahan ng loob kaysa kagandaan sa labas. Yun po yung meaning po dito. So, pagkatapos, ito po yung holy place saka yung most holy place. So, yung size, yung 10 cubit, halos 5 meter. Para mas madaling computation, yung calculation. So, 1 cubit ay kalahating metro. Kaya, pag ganun po yung computation, so, ito yung 30 cubit. So, 15 metro. So, 5 meter, 10 meters. Okay? Yung most holy place, yung 10 cubit, 10 cubit, taas 10 cubit. Okay? 10 cubit, 10 cubit, 10 cubit. So, una sa lahat, ito po muna, yung board. Exodus chapter 26, pumunta po tayo. So, Exodus chapter 26, verse 16. Igagawa mo ng mga patayong haligi ang tabernakulo mula sa kahoy na akasya. Yung patayong haligi. Sa kanilang panahon, wala pa pong hollow block, di ba? Wala pa pong hollow block. Yung 10 cubit, mga 5 meters. Okay? 5 meters pataas. Okay? Kaya saan po nila nakuha yung materialis para sa itong tabernakulo? Saan? Yung akasya, yung kahoy, tapos ito po yung binabalot. Okay? Binabalot ng yung ginto. Okay? Ito po yung material para sa yung pader. Okay? So, mahirap ito matawag yung dingding. Kaya yung kulay, sa loob, kahoy, di ba? Sa loob, kahoy. Pero, sa labas, ano po? Ginto. Ito po yung meaning, yung kahoy ay pagkatao ni Jesus. Tapos yung ginto ay pagka-Diyos ni Jesus. Pagkatao ni Jesus, kahoy, akasya, tapos pagka-Diyos ni Jesus ay ginto. Yung ginto po ay kaluwalhatian. Yung gold ay kaluwalhatian. Yung glory. So, ganitong mga board ay 48 pieces. Tapos, kailangan po, di ba, yung pang-tali? Kasi kung walang bar, yung pang-tali, matutumba sila. Pag isa lang po siya, mahirap maitayo. Kaya para maitayo po sila, itabi-tabi nila yung mga tabi-tabi sila para maging yung pader. So, kaya dito po, yung lipad ay 1.5 cubit. So, kaya nakita nyo ito yung mga rings. Kaya sa bawat side,
northern side, southern side, tapos yung east. Kaya yung bilang po ng itong bar, 1, 2, 3, 4. Tapos isa pong bar ay, middle bar ay nasa gitna. Hindi po siya nakikita dahil nasa gitna siya. So, tingnan po natin. So, chapter 26. So, meron pong meaning ng itong yung bar. Okay? So, ano po yung meaning ng itong bar? Kung walang bar, so hihiwalay sila, hiwalay. Dahil po sa itong yung bar, so nakakaisa po sila, nakakaisa. Lalo na po yung isang hidden bar ito, middle. So, kahit hindi po siya nakikita, pero kung wala pong itong bar, so matutumba lahat ng mga, yung board, yung patayong haligi. So ito po yung meaning ng combining ministry ni Jesucristo at pagkakaisa ng church. So Ephesians chapter 2. Pumunta po tayo sa Ephesians chapter 2. Verse 20. Ephesians chapter 2 verse 20, na itinayo sa saligang inilagay ng mga apostol at ng mga propeta na si Kristo Jesus ang batong panulok. Sa kanya ang buong gusali ay nakalapat na mabuti at lumalaki tungo sa pagiging isang banal na templo sa Panginoon. Na sa kanya kayo rin ay makasamang itinatayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. Ito yung tabernakulo, yung sanctuaryo, templo ng Diyos na itinayo ni Solomon. Tapos yung body of Jesus, yung templo ng Diyos, yung katawan ni Jesus. Sa ating panahon, saan po yung templo ng Diyos? Tayo po ang templo ng Diyos. Saka yung iglesia ay templo ng Diyos. Na sa atin, naninirahan ang Diyos. Tahanan ng Diyos tayo. Kaya lahat po ng mga Kristiyano po ay parang isang halobulak ngayon. Mga ito yung patayong haligi. Pero kung walang pag-ibig, hindi mahirap tayo makakaisa. Yung bar dito ay nagsisimbolo ng ministry ng Holy Spirit, tapos ito po yung pag-ibig. Sa loob ng church, kasi iba-iba yung ugali ng mga brothers sisters. Mahirap maintindihan kung bakit ganyan. Bakit ganun? Bakit ganun yung pananalita? Bakit ganun yung mga ugali? Bakit ganun yung mga pagkilos? Hindi ko naintindihan. Ano po yung experience po natin sa church? Yung ugali ng mga brothers sisters. Yung background po nila. Yung kanilang pagsasalita. Iba-iba, di ba? Kaya kailangan po natin yung mga pantali-tali para makaisa. Ito po ay pag-ibig ng Diyos. Chapter 4, Ephesians chapter 4. Verse 3.
Magmula verse 2, na may lubos na kapakumbabaan at kaamuan, may pagtitiyaga na paraya sa isa-isa sa pag-ibig, na nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa bukulot ng kapayapaan. So, verse 2, ano po yung binabanggit po doon sa verse 2? Okay. Kaamuan, kapakumbabaan, humble, kaamuan, yung gentle, pagtitiyaga, magparaya sa isa-isa sa pag-ibig. Okay. Ito po yung combining ministry ng Holy Spirit, pag-ibig. Kung walang pag-ibig, bahala ka dyan. Yun ang madaling lumalabas. Bahala ka dyan. Wala akong pakialam sa'yo. Iba-iba yung ating character. Iba-iba yung ating style. Kung walang pag-ibig, mahirap dito tayo. So, medyo, sige, ayaw ko sa kanya. Kung walang pag-ibig. Pag ako lang nag-isa, kung walang ibang kapatiran, brothers, sisters, kapag nasa bahay lang ako lagi, parang mas madali lang, mahirap, walang nagpapainis sa akin. Okay? Pero kapag ako lang nag-isa, ano po ang hindi pwedeng matutunan? Pag-ibig. Yun po ang hindi mo matutunan, pag-ibig. Kung ikaw lang nag-isa. Mahirap matutunan yung pag-ibig. Ako lang nag-iisa. Pero pag sama-sama po tayo, minsan may trouble, okay? Dahil iba tayo. Kaya kailangan po yung humble, kapakumbabaan, kaamuan, pagtitiyaga, at yung pag-ibig. Golosas chapter 3. So, Golosas chapter 3 verse 14. Basahin po natin ito, 3-1. At higit sa lahat ng mga bagay na ito, ay magbihis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasaktalan. Ano po yung tali ng kasaktalan? Pag-ibig. Yung pag-ibig ay tali. Pagputol yung tali, anong mangyayari? Hiwalay. Maghihiwalay. Pagputol yung tali. Kaya sa mga preparation dito sa retreat center, pag may advance plan, so binibili natin lagi yung straw, tali. Maraming tali kailangan sa preparation. Pag walang tali, walang magagawa. Yung tali panghigpit. Okay. Yung tali binding. Okay. So, ito po yung mahalaga para maitayo yung pader sa templo. Okay? So, wala pa pong simento noon. Wala pa pong mga glue. So, ito yung bar ay ginamit po dito para makaisa lahat ng mga patayong haligi. Yung crossing middle bar. Lalo yung mga hidden bar. Kahit hindi siya nakikita, pero malaking tulong yan sa loob. Unity of the church. So, tapos sa ilalim ng haligi, so ito po ay parang pundasyon ng bawat haligi. Okay?
yung acacia, tapos yung gold coating, yung coating tapos sa ilalim yung pilak, yung silver socket. Isang haligi, dalawang silver socket. Okay. Bakit kailangan po yung silver socket? May anay sa ilang. Yung silver, siyempre yung mga, para hindi siya madaling gumagalaw, parang panghigpit bilang poste, kailangan po sa baba. Kasi hindi matibay yung mga disyerto. Okay? Kaya mahirap ipako yung haligi, kaya kailangan po yung mga medyo mabigat na yung pang base. Okay? Yun po yung silver socket. Pero kaya sa computation, ayon po sa kanilang computation, isang pirasong silver socket ay isang talento, 34 kilograms. Mabigat siya, mabigat. Kaya pag doon po ipatong yung board, so hindi po madaling gumagalaw. Parang mga base, pinaka yung base, okay? Para hindi siya gumagalaw. Pero meron po yung mga silver, di ba yung mga 100 silver socket, kaya total ilang kilo? 3,400 kilogram. Sobrang bigat na silver. Saan po ito nakuha? Saan po ito nakuha? Yung pilak po na ginagamit dito ay nakuha doon sa ransom money. Ransom. Exodus chapter, balik po tayo sa Exodus. Chapter 26. Chapter 30, verse 11. Exodus chapter 30, verse 11. Ang Panginoon ay nagsalita kay Moises na sinasabi, pagbilang mo sa mga anak ni Israel, magbibigay ang bawat isa sa kanila ng pantubos ng kanyang sarili sa Panginoon kapag iyon binibilang sila, upang huwag makaroon ng salo sa gitna nila kapag iyong binibilang sila. Verse 15, ang mayaman ay hindi magbibigay ng higit, at ang dukha hindi magbibigay ng kulang sa kalahating siklo kapag nagbibigay kayo ng handog sa Diyos, handog sa Panginoon, upang ipantubos sa inyong mga sarili. 16, at iyong kukunin sa mga anak ni Israel ang salaping pantubos at iyon ilalaan sa paglilingkod sa tuldang tipanan. Ito yung sikulo, kalahati sikulo ng yung silver, yung pilak ay kinuha sa lahat ng mga lalaki patas 20 years. Kaya malaki siya. Yun po yung ginamit dito sa silver socket. Yung pantubos. Okay? May meaning po dito, pantubos. Okay? Sino po yung pantubos sa atin? Si Jesus ay pantubos. Kaya silver sa itong tabernakulo, pag nakita mo yung silver meaning redemption o ransom money, si Jesus. Kaya mahalaga po yung meaning dito, lahat po ng mga foundation ng mga haligi, patayong haligi, yung silver socket ay basement. Okay? Doon sa ibabaw ng silver, itinayo po nila yung sanctuaryo. Ibig sabihin, sa lahat po ng itong mga, doon sa foundation po ng ating salvation, sino po nasa foundation? Si Jesus. Redemption of Jesus. Yung pantubos, yun po yung nasa foundation ng ating salvation. Silver socket. So, unang Timoteo, sa Bagong Tipan, unang Timoteo, chapter 2, verse 6.
na ibinigay ang kanyang sarili na pantubo sa lahat, na siyang patotoo sa tamang panahon. So, ibinigay ni Jesus yung kanyang sarili bilang pantubos. Yung ransom para sa atin, sino po? Si Jesus. Okay. Ransom. Foundation ng ating salvation, si Jesus. Tapos, ito yung parang mga frame, okay? Mga acacia, mga golden coating na haligi. Kaya, pagpasok ka sa loob, maganda siya o hindi? Mga golden shining, okay? Shining ng gold sa loob. Pag may ilaw sa loob, sa labas, hindi ganun kaganda sa labas. Hindi magandang tingnan sa labas. Okay? Pero pag pumasok ka sa loob ng sanctuaryo, yung ginto, kaya shining ng gold, ay lumiliwanag. Okay? Napakaganda po sa loob. Yung ginto. Kaya may covering po ito. So yung parang bubong po siya, mga protection layer. Hindi po siya isang layer lang, 4 na layer. Okay? 4 na layer, yung pangtakip. Okay? Kasi malakas yung mga hangin, medyo ulan, kaya kailangan talaga yung bubong sa itong sanctuaryo. Yung 4 layer, so tingnan po natin yung 4 layer. Coverings of tabernaculo. Yung first layer ay so tingnan po natin Exodus chapter 26. Okay? Verse 1, bukod dito ay gagawin mo ang tabernakulo na may 10 tabing na hinabing pinong lino at asur, kulay ube at pula. Gagawin mo ang mga iyon na may mga kerubin na mahusay ang pagkakaburuda. So yung unang layer ay hinabing pinong lino, asur, kulay ube at pula. Okay. 4 threads. Okay? So, nakita po natin ito, di ba? Kung ano po yung meaning ng 4 color ito. Okay? Yung blue, yung kulay blue ay kulay ng sky. Kaya si Jesus is the Son of God. Tapos yung purple, kulay ube, ay kulay ng noble. Okay? Kaya si Jesus is King. Royal color, parang royal color. Yung kulay ube. Kaya yung kulay ube, yung pangmayaman yan, pang royal. Okay? Kaya madalas po yung damit po ng hari sa unang panahon, damit po ng hari ay kulay ube. Yung scarlet, yung pula ay suffering Jesus. Okay? Suffering Jesus, yung kulay ng dugo. Tapos yung fine, yung woven lino, yung pinong lino ay yung kulay white. Ito po yung purity ni sinless man. Bilang isang tao si Jesus, pero walang kasalanan. Kaya yung first cover, ito po yung combination po ng itong 4 color, 4 thread. Okay? Combination. Kaya 4 image of Jesus. Yung second, tapos yung second cover ay so goat's hair. Okay? The same chapter verse 7. Gagawa ka rin ng mga tabing
na balahibo ng kambing. Bilang tolda sa ibabaw ng tabernakulo, 11 tabing ang inyong gagawin. Okay? So, balahibo ng kambing. Okay? Yung tabing ay curtain, di ba? Curtain, tabing, curtain. Yung balahibo ng kambing, yun po yung second layer. Okay? Balahibo ng kambing. So, ano po yung meaning ng kambing? Okay? Yung meaning po ng kambing, lalo po yung kambing po ay meaning of sin offering. Sin offering. Di ba Leviticus chapter 16 to 22, sa araw ng sa araw ng pagtubos, the Day of Atonement. So, 2 goats, yung 2 kambing ay ginamit sa sin offering. So, isang kambing ay inialay, tapos pangalawang kambing ay dinala sa malayo. Yung kambing po, ayon po sa Number, chapter 28 to 29, so ito po yung mga offerings ng Israelita, daily offering, Sabbath offering, monthly offering, Passover, Feast of Weeks, yung Feast of Trumpet, the Day of Atonement, Feast of Tabernacle. So, minsan, yung baka, yung ram, yung lamb, goat, ginagamit. Ito po yung goat ay pang sin offerings. Okay? Goat, sin offering. So, second curtain, meaning Jesus is the redeeming goat. Okay? Jesus. Pangatlong layer. Verse 14. Gagawa ka ng isang pantakip sa tulda ng balat ng lalaking tupa na kinulayan ng pula at isang pantakip na balat ng kambing. Okay? Balat ng kambing. First layer, yung second layer ay tinatawag po ng mga tabing curtain. Pero pangatlo, pangapat, ano po yung tawag nila? Tabing? Hindi po, pantakip. Yung covering lang, cover. Yung cover. Hindi po siya curtain. Yung cover, pantakip. Yung pangatlong pantakip po ay tulda ng balat ng lalaking tupa. Pero ano po yung kulay? Kulay pula. Kinulayan ng pula. So alam po natin yung meaning ng pula. Ito po yung Jesus is the burnt offering. Okay? Yung ram. So, lalaking tupa. Ram, lalaking tupa, tapos lamb, L-A-M-B, yun po yung bata. Okay? Bata. Pagsabi sa English, malaki siya, ito yung tinatawag na ram. Mali siya, lamb. Kaya sabi ni John the Baptist, narito ang korodero ng Diyos. Korodero ay lamb. Diba? Korodero ay lamb of God. So anyway, yung mga ganong small difference po hindi po mahalaga. Basta yung meaning po ay dito mahalaga. Yung Jesus is burnt offering. So kanina, sin offering. Dito, burnt offering. So, nung dinala po ni Abraham si Isaac para susunugin po siya sa dambana, anong uri ng hayop inihanda ng Diyos? Yung ram ay inihanda ng Diyos. Burnt offering. Susunugin. Yung absolute surrender. Okay?
lahat na sa akin ay sa Diyos. Yun po yung burnt offering. Meaning po ng burnt offering, lahat ng sa akin ay susunugin ko para sa Diyos. Walang natira. Yung whole body ay sinusunog para sa Diyos. Yun po yung meaning ng burnt offering. Okay. Yun po yung ginawa ni Jesus. Yung whole body, yung buong katawan ni Jesus. Yung buong katawan niya ay tinakpan ng kulay pula. Di ba? Yung buong body, nasira yung kanyang katawan, napunid yung kanyang balat, kaya yung buong katawan ni Jesus ay naging pula. Katulad po ng itong covering. Burnt offering. So, pangapat na cover ay sa Tagalog Bible, balat ng kambing. Balat ng kambing, pero sa New King James Version, yung ito ay butcher. Butcher, parang sa Bible, minsan yung butcher sa Tagalog Bible ay na-translate sa kuneho. Kuneho, parang rabbit, pero hindi po siya rabbit. Nakita niyo po ba yung picture na ipinakita sa iyo? Yung butcher? Hindi malaki yung tinga, yung butcher. Maliit lang siya. So, pero ang point po dito, yung balat, hindi po yung balahibo. Yung balat, okay, balat po ay ginamit, balat. Kaya, hindi po maganda sa mata ng tao, yung balat. Balat ng kambing. So, ano po yung meaning dito? Yung hitsura ni Jesus, hindi po magandang tingnan sa mata ng tao. Kaya si Jesus ay hinamak ng tao. Si Jesus. Ibinaba ni Jesus yung kanyang sarili, tapos hinamak po siya ng mga tao habang buhay pa siya sa mundong ito. Yun po yung panlabas na hitsura. Pangit. Hindi maganda yung panlabas na hitsura. Pero sa loob, ano po yung sa loob? May ginto. Maluwalhati po. Napakaganda po sa loob. Pero sa labas, pangit. Pero sa loob, maganda. Yun po yung meaning dito. 2 Corinthians, pangalawang Korinto, verse 4. Chapter 4, verse 7. Magmula verse 6, babasahin ko po. Sapagkat ang Diyos ang nagsabi, maningning ang ilaw sa kadiliman, na siyang tumatanglaw sa aming mga puso upang magbigay liwanag sa pagkakilala sa kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ni Jesucristo. Verse 7, unit taglay namin ang kayamanang ito sa mga sisidlang lupa, upang ipakita na ang nag-uupaw na kapangyarihan ay mula sa Diyos at hindi mula sa amin. So, yung kayamanan ito sa loob, parang ginto po siya, ginto. Okay? Napakaganda at liwanag na ginto ay sa loob, kayamanan. Pero sa labas, ano po? Sisid lang lupa. Pangit tingnan sa labas. Ganon din po si Jesus. Yung katawan po ni Jesus ay hindi po magandang tingnan sa mata ng tao, pero sa loob may kaluwalhatian ng Diyos. Sa loob. May Holy Spirit, kumilos po ang Holy Spirit sa Kanya. Ganon din po tayo. Ganon din po yung iglesia, yung mga kapatiran. Kahit hindi po sila magandang tingnan, kahit parang hamak sila sa mata ng mga tao, parang hindi po sila ginagalang ng mga tao sa salibutan, pero sa loob, may kayamanan ng Diyos sa loob. May pananampalataya na mas mahalaga sa ginto ng lupa.
ano tayo sa ating sarili. Okay? Kahit ganito lang ako sa tingin ng tao, sa mata ng tao, pero sa loob, sa puso ko, may ginto ako. May pananampalataya ako. Okay? Huwag po kayo ano sa mga tao. Okay? Perfect humanity of Jesus. Okay, papasok na tayo sa holy place. Okay? Ano po yung laman sa holy place? Alam po natin ito, 3 bagay. Pagpasok po sa holy place, sa kanan, table for the showbread. Sa kaliwa, ano po? Gold lampstand. Tapos pagtuloy ka, doon sa harap ng yung veil, yung tabing, sa pagitan ng most holy place at holy place, may altar ng incense. Okay? So, siyempre may meaning dito. Okay? Ito po yung lahat po ng mga detail na yung sukat, design, saan po galing? Galing sa Diyos. Hindi po ito galing sa ulo ni Moises. Lahat po ng mga detail na instruction, yung sukat, material, yung design ay galing sa Diyos. Dahil ito po ay parang shadow ng kaharian ng Diyos. Okay. Yung gold lampstand. So, alam po natin yung meaning ng liwanag. Okay? Yung gold lampstand, yung light. John chapter 9. Punta po tayo sa John chapter 9. Habang ako ay nasa salibutan, ako ang ilaw ng salibutan. Ako ang ilaw ng salibutan. Ito sanctuaryo, sa loob ng So dito po, may bintana ba? May bintana? Wala pong bintana sa sanctuaryo. Wala pong bintana. Kung ganon, pag pumasok ka sa loob, madilim o hindi? Madilim, walang bintana. Kahit araw, kasi 4 na cover, layer, tapos yung kahoy, paligid yung kahoy, makapar na yung tabing sa entrance, kaya madilim sa loob. Kaya ano po yung kailangan sa loob? So, ilaw muna, ilaw. Okay? Ilaw. Pag walang ilaw, so wala. Pag pumasok ka doon, madilim. Pero pag sunog ka sa ilaw, maganda. Malinaw, maliwanag, kasi hindi po ganun kalaki yung loob. Tapos, ano po yung paligid? Ano po? Gold, ginto. Hindi po ganito, mga ginto. Kaya, napakaganda po sa loob. Pero kung walang pagpatay yung ilaw, madilim. Ganun po yung mundong ito. Kaya si Jesus pumarito sa mundong ito bilang isang ilaw sa salibutan. Ano po yung meaning ng ilaw? Words of God, salita ng Diyos ay ilaw. Salita ng Diyos. Tapos, yung Christian po, bawat isa sa atin, may ilaw tayo. Yung ilaw po sa ating puso ay galing sa Diyos. Naliwanagan na po tayo, naliwanagan na. Ano po yung meaning? Naliwanagan na ako. Kasi sa testimony, minsan naririnig ko yung mga salita, naliwanagan na ako. Ibig sabihin, malinaw na yung pagkaunawa ko. Tapos,
Yung ilaw ay holy life. Holy life. Holy life. Matthew chapter 5. Matthew chapter 5 verse 14. Kayo ang ilaw ng salibutan, ang isang lunsod na nakatayo sa ibabaw ng isang burol ay hindi maitatago. Hindi nila sindihan ng isang ilawan at inilalagay sa ilalim ng isang takalan, kundi sa talagang patungan at nagbibigay ng liwanag sa lahat ng nasa bahay. Pag brown out, ano po yung hinahanap natin? Yung flashlight, kandila. Tapos, yung kandila, saan po inilagay yung kandila? Sa taas o sa loob ng table? Sa taas, para lumiliwanag sa malayo. Sabi ni Jesus, ako ang ilaw. Sabi ni Jesus, dito, kayo ang ilaw ng salibutan. Yung Christian po ay ilaw ng salibutan. Yung material po ng itong lampstand ay pure gold. Yung pure gold. Okay? Walang ibang material. Yung gold, glory of Jesus, glory. Tapos, Exodus, balik po tayo sa Exodus chapter 25, verse 31. Exodus chapter 25, verse 31, gagawa ka ng isang ilawan na lantay na ginto. Ang paa at tangkay ng ilawan ay yari sa pinitpit na ginto. Ang mga sanga, mga kopa nyo, ng mga bulaklak nyo na isang piraso. Okay. Pinitpit. Ano pang meaning ng pinitpit? Okay? Hammer, di ba? Hammer, machilyo. Okay? Isang pirasong kinto, pero ganito po yung hitsura. Kaya paano ito? Mga hammer. So, ginamit yung mga matilyo. Pag hinahammer, masakit o hindi? Masakit. Okay? Ito po yung meaning ng suffering of Jesus. Suffering. Hindi po ito madaling nangyari. Isang pirasong kinto, paano magiging ganitong mga lampstand? Maraming hammering kailangan, di ba? Ganito po yung pinagdaanan ni Jesus. So, binukpok siya. Sabi sa Isaiah chapter 53 verse 5 to 6. Nasugatan siya, binukpok siya. Okay? Yung parang hammer. Okay? Pinitpit si Jesus. Katulad ng pinitpit na ginto. Binukpok siya, hinampas po siya. Okay? Para sa maging ilaw. Okay? Para maging liwanag sa atin. Pero minsan, hinahamak po natin yung mga proseso. Ay, gusto kong maging ganyan, magandang liwanag, ilawan. Pero hindi niya iniisip tungkol sa mga proseso, mga hammering. Ayaw ko mga dumaan dyan. Pero gusto kong maging ganito, maganda. Paano? Kung hindi po dumaan sa mga suffering. Yung hammer work. 7 branches sa gitna, isang stem, mga central stem, tapos mga dalawa. Kaya yung 7 branches ay konektado lahat. Ito po yung perfect unification between Jesus and Christian. Unification between mga brothers, sisters. Isang body siya, di ba? Isang body. Hindi po siya 2 o 3. Isang body siya. 7 branches connected. Kaya napakahalaga po yung connection. Paulit-ulit, ipinapaliwanag ng Diyos sa atin tungkol sa connection, unification, yung pagkakaisa sa pamagitan ng maraming illustration.
Tapos, kung titinan mo yung mga verse 33, tatlong kopa na ginawang tulad ng almendro. Almendro, yung almond. Okay? Almendro. Di ko alam kung nakita niyo yung mga bulaklak ito, yung almond. So, yung almond, almendro, so bawat isa ay may umusbong at isang bulaklak. Yung usbong ng almendro, bulaklak ng almendro. So, alam po, meron pong mga storya sa Bible, sa Numbers, tungkol sa tungkot ni Aaron. Tungkot ni Aaron. Alam niyo po ba yung storya, tungkot ni Aaron? So, nung nag-rebelde po sila sa kay Moises, binigyan sila ng salot ng Diyos. Tapos, sabi ng Diyos sa kanila, bawat lipi, dalin yung mga tungkot ng bawat lipi. Kinaumagaan, yung tungkot ni Aaron na lang, mayroon pong mga usbong ng almendro. Okay. So, Numbers chapter 17, verse 8. Kinabukasan nang si Moises ay pumasok sa tulda ng patutuo, ang tungkod ni Aaron sa sambahayan ni Levi ay namulaglag at nakaroon ng mga hinok na almendras. Hinok na almendras. Ito po yung bunga. Okay, bunga. So yung almendro, yung almond, ito po yung meaning ng resurrection. Resurrection of Jesus. Tapos, para tuloy-tuloy yung mga ilaw, so kailangan yung langis, oil. Yung langis po ay pure olive oil. Ito po yung ginamit. So, kung walang oil, anong mangyayari? Mahalaga po yung oil. Mahalaga po yung langis sa pag-iilaw. Wala pong kuryente sa panahon nila. Kaya, para yun po yung mga power station, yung ng ilawan, power station, yung oil. So mahalaga po yung meaning doon sa oil. Okay? Acts chapter 10, pumunta po tayo sa Acts chapter 10, verse 38. Kung paano si Jesus na taga Nazaret ay binuhusan ng Diyos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan. Kung paano naglibos siya na gumagawa ng mabuti, nagpapagaling ng lahat ng mga pinahihirapan ng diablo sapagkat kasama niya ang Diyos. Ano po yung ibinuhos ng Diyos kay Jesus? Holy Spirit. Binuhusan siya ng Diyos ng Holy Spirit at power, kapangyarihan. Ito po yung oil, olive oil. Okay. Kung wala po tayong tulong ng Holy Spirit, patay agad yung ilaw. Brown out agad, madilim agad kung walang tulong ng Holy Spirit. So, kung wala tayong words of God, anong mangyari sa ating Christian living? Kung hindi po tayo nagpabasa ng Bible, kung malayo po tayo sa words of God, madilim agad. Ubos na yung oil, ubos na yung langis. Ito po yung source of power. Okay? Ito po yung source of light. So, oil.
Tapos, ito po yung mga lampstand, yung ilaw doon, ay hindi pwede patay. Kasi sa loob madilim, kaya dapat tuloy-tuloy. Dapat tuloy-tuloy. Kahit sa gabi, sa araw, 24 hours. Kaya yung daily check, ito po yung isang napakahalagang trabaho ng pare. Okay? Daily, pumapasok sila sa holy place. Pero most holy place, hindi pwede araw-araw. Isang beses, isang taon sa most holy place. Pero holy place, dito po, daily po sila pumapasok yung mga pare. Tapos, chine-check nila yung ilaw, chine-check nila yung mga tinapay, chine-check nila yung insenso. Yun po yung daily trabaho nila. Araw-araw, morning, evening. Kasi hindi pwede patay yung ilaw. Okay. Para tuloy-tuloy yung kanilang fellowship, yung ministry, dapat maliwanagan. Dapat maliwanag lagi. So, kaya mahalaga po yung mga check, oil check, okay? Mahalaga yung mga daily check. Tapos, left side, ilaw. Right side, ano po? Table for the showbread. Yung may tinapay doon. May tinapay. Okay. Ilang peraso po yung tinapay? 12. 12 tinapay. So, bakit 12? Yung tinapay po ito ay may meaning para sa mga 12 lipi, Israel. Kaya 12 tribe. So, meron din po yung mahalagang meaning sa 12. Okay? Disciple, ilan po disciple? 12. So, Israel, 12 tribe. Tapos, sa New Jerusalem, sa Revelation, New Jerusalem, ilan po ba yung mga gate? 12. 12 gates. Yung 12 meaning, diba, north, south, east, west, tatlo. Parang ganun po yung formation lagi sa Israel. Okay? Kaya yung 12 meaning para sa lahat ng tao sa mundo ito. For all over the world. So, yung direct meaning po ng itong tinapay, si Jesus is the bread. Sinabi ni Jesus, ako ang tinapay. Diba, John chapter 6 verse 35, ako ang tinapay mula sa langit. Tinapay. Sino man kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay mabubuhay magpakailanman. Yung laman po ni Jesus ay tunay na pagkain. Kaya, yung bread, tinapay po ito ay simbolo ng katawan ni Jesus. Okay. Si Jesus is the bread, daily bread. Tapos, ano pa po yung meaning ng bread? Matthew chapter 4 verse 4. Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Yung words of God is our daily bread. So, balik po tayo sa Exodus chapter 25. Exodus chapter 25 verse 23. So, Levitico po, pumunta po tayo sa Levitico chapter 24 verse 5. Levitico chapter 24 verse 5, kukuha ka ng piling harina. Kukuha ka ng piling harina at sa pamamagitan nito ay magluluto ka ng 12 tinapay. 2 ikasampung bahagi ng efa ang sa bawat tinapay.
Ilalagay mo ang mga iyon sa dalawang hanay, 6 sa bawat hanay, sa ibabaw ng hapak na dalisay na ginto. Okay. So, ang ginamit po dito sa tinapay, baking, ay fine flour, yung piling harina. So, ano po yung meaning ng piling harina? Nadurok, lubos, di ba? Nadurok na. Para maging piling harina, yung grain, butil, ay dapat madurok. Masakit o hindi? Pag dinudurok po tayo, masakit. Pag isang grain ay ayaw madurok siya, hindi pwede maging piling harina. Para maging piling harina, dapat dumaan muna sa pagdudurok. Yun po yung self-denier. So, tapos, hindi pwede ilagay doon yung pangpaarsa. Unleavened bread. Hindi pwede ilagay doon pangpaarsa. Kaya unleavened bread meaning sinless Jesus. So, every Sabbath day, kasama po yung mga dalisay na kamanyang, yung mga magandang perfume. Okay? So ito po yung mga kinakain ni Aaron sa kanyang anak. Kumakain po sila ng itong tinapay sa holy place, walang upuan. Walang upuan sa loob ng holy place. Okay? Lagi po silang nakatayo. Habang nagbi-ministry po sila, kahit habang kumakain ng tinapay na ito, nakatayo pa. Kasi po, mayroon po yung meaning dito, habang nasa ministry po tayo sa church, kailangan po lagi handang umaksyon. Okay? Pag iniisip po natin, paano ako magpahinga, kung paano magpahinga ako, kung ganon, mahirapan kayo. Katulad po ng mga pare dito, lagi po sila nakatayo. Mayroon din po yung ibang utensil. So ito po yung meaning ng tinapay. Ito na po, yung pagpasok ka sa most holy place, bago po sa tabing, sa pagitan ng holy place, most holy place, may insenso, altar ng insenso. So, ano po yung meaning ng incense? Yung incense po ay prayer. Okay. Revelation, pumunta po tayo sa Revelation, chapter 5, verse 8. Revelation, chapter 5, verse 8. Pagkakuha niya sa aklat ang 4 na nilalang na buhay at ang 24 na matatanda ay nagpatira pa sa harapan ng kordero na ang bawat isa ay may arpa at mga mangkok na ginto na puno ng insenso na siyang mga panalangin ng mga banal. Ano po yung meaning ng insenso? Insenso na siyang mga panalangin ng mga banal. Insenso. Okay. Pumapataas yung mga usok ng insenso. Yung ating prayer ay pumapataas sa Diyos. Yung insenso ay prayer. Chapter 8, Revelation chapter 8, verse 3 and 4. Dumating ang isa pang anghel at tumayo sa harapan ng dambana na may hawak na isang gintong lalagyan ng insenso at binigyan siya ng maraming insenso upang idagdag ito sa mga panalangin ng lahat ng mga banal sa ibabaw ng dambanang ginto na nasa harapan ng trono at umakyat ang usok ng insenso. Kalakip ng mga panalangin ng mga banal mula sa kamay ng anghel patungo sa harapan ng Diyos. Ano po yung umakyat? Usok ng insenso kasama ng prayer.
insenso ay prayer sa harap ng Diyos. Okay? Kung titingnan po natin sa Bible, sa itong sanctuaryo, nakikita po natin yung dalawang dambana. Unang dambana ay para sa burnt offering. Burnt offering. Doon po namatay si Jesus. Pagkatapos, pagpasok ka sa loob ng sanctuaryo, pangalawang altar ng insenso. Insenso ay panalangin sa Diyos. Si Jesus ay namatay at muling binuhay siya, umakyat siya sa langit. Hanggang ngayon, nananalangin pa rin si Jesus para sa mga tao. Si Jesus muna nananalangin doon. Tayo rin po yung mga Kristiyano, saan po tayo naligtas? Doon po sa cross naligtas po tayo. Dumaan muna po tayo sa altar ng burnt offering. Doon po tayo naligtas at papasok sa loob ng sanctuaryo, liwanag, worship, yung tinapay, tapos doon sa harap ng most holy place, altar ng insenso. Nanalangin din po tayo sa harap ng Diyos. Kaya saan muna? Altar ng burnt offering muna, salvation muna, tapos prayer, fellowship sa Diyos. Yun po yung tamang mga procedure. Tapos, high priest only, yung high priest, yung pinakapunong pare lamang po ay nagsusunog ng insenso doon sa altar. Sa panahon po nila, si Aaron. Pero, kanina, na sinabi ko sa iyo, sino po yung high priest? Si Jesus ay high priest. Tapos, sino pa po? Tayo rin po, high priest. Okay? Kaya tayo po ay may karapatan na lumapit sa Diyos. May karapatan po tayo, kung dumaan po tayo sa altar ng burnt offering, may karapatan po tayo na lumapit sa Diyos, na may katapangan. Anak ako ng Diyos. May fellowship sa Diyos through prayer. Tinatanggap ng Diyos yung ating prayer. Tinatanggap ng Diyos, ini-enjoy po ng Diyos yung usok ng insenso. Magandang amoy, ini-enjoy ng Diyos. Tinatanggap ng Diyos yung ating prayer. Every morning, nagsusunog ng incense. So, every evening, nagsusunog ng insenso. Kaya, pagpasok ka sa loob ng sanctuaryo, lagi anong amoy meron? Insenso. Puno. Puno ng insenso ay lagi doon yung amoy. Prayer ng mga Kristiyano. Unceasing prayer. 2 Thessalonica chapter 5, unang Thessalonica chapter 5 verse 16. Uh, 17 po, manalangin kayong walang patid. 17, di ba? 17? 17. Manalangin kayo walang patid. Ito po yung insenso ng Christian. Kaya liwanag, hindi pwede tumigil. Ilaw, hindi pwede tumigil. Yung pagtaas ng usok ng insenso, hindi pwede tumigil. Yun po yung Christian living natin, yung fellowship sa Diyos. Yung ibang uri ng insenso, bawal. Okay? Bawal. Tapos, doon po sa making incense, ito po, may isang mahalagang lesson dito. Ano po yung inilagay nila doon? Asin ay inilagay doon sa insenso. Asin. Ano po yung meaning ng asin? Pag may asin, hindi po siya masisira o hindi siya mabubulok. Hindi siya masisira. Pag ilagay yung, halimbawa, pag nahuli yung isda, pag ilagay agad sa box ng asin, hindi po siya masisira. Okay?
Yung asin ay protection ng sira o yung anong tawag? Okay. Kaya mas tumatagal po, unchanging. Okay? Unchanging po ay galing sa yung unchanging ay katangian ng asin, unchanging. So, tapos sabi sa Exodus, bawal gumawa ka ng incense para mag-enjoy ka lang. Sabi ng Diyos. Sabi ng Diyos sa Exodus. Huwag kang gumawa ng insenso para mag-enjoy lang, para sa inyong sarili. Para lang sa sanctuary. Kasi po sa panahon po nila, baka meron, pag laman nila yung kagandaan ng insenso, ay gusto ko yan. Gusto ko rin yan sa bahay, sa tolda namin. Kaya baka gumawa sila ng ganong mga sariling insenso para sa sarili. Sabi ng Diyos, bawal yan. Para lang sa gawain sa sanctuaryo. So, ito po ay tatlong bagay sa loob ng holy place. Kaya sa totoo lang po, lahat po ng mga tatlong bagay ito ay simbolo ni Jesus. Ito po yung simbolo ni Jesus na nagpapaliwanag sa atin kung sino si Jesus, kung ano ang ginawa niya para sa atin. Tapos, isang magandang halimbawa kung ano ang dapat gawin ng mga Kristiyano. Okay? Yung buhay po ni Jesus sa ibabaw ng lupa ay isang magandang halimbawa, good example para sa atin. Dapat doon po tayo dumaan at sumunod sa Kanya. Dumaan siya muna sa sakripisyo. Ganun din po tayo, sakripisyo muna dumaan. Kung gano'n, saan po tayo darating? Darating po tayo sa glory. Okay? Kaluwalhatian ng Diyos. Kaya si Jesus lang sundin natin. Kung ano ang ginawa niya, kung anong sinabi niya, kung saan po siya pumunta, doon lang po tayo mag-focus. Wag po tayo tumingin sa mga tao. Sa Bible lamang po, tapos kay Jesus lamang. Pag tumitingin po tayo sa mga tao, hindi nila ginagawa niya. Bakit ako lang? Bakit ako lang nahirapan? Bakit hindi sila? So, hindi kailangan isipin natin ito. Kahit ako lang nag-isa, sumunod po tayo kay Jesus. Kahit ako lang nag-isa, sumunod tayo kay Jesus. Pag pumasok siya sa sanctuaryo, tayo sa susunod tayo. O sa burnt offering, sa altar ng burnt offering, doon tayo. Mga labor, doon tayo. Sa fellowship sa Diyos sa sanctuary, doon tayo. Mga next session, papasok po tayo sa most holy place. Okay. So, yun po yung pinaka maganda. Most holy place. So, mag-review po kayo. Kasi sa first, kung ganitong mga Bible study, sa una, medyo mahirap. Kasi maraming mga words dito ay hindi sanay sa atin. Kaya kailangan mag-study tayo. Okay, let's pray. Salamat po, Panginoon, sa inyong paggabay sa amin sa oras na ito. Nakita po namin sa Biblia kung sino si Jesus, kung ano po ang ministeryo ni Jesus para sa amin. Tulungan niyo po kami upang sumunod kami sa Kanyang nilakaran kahit sa daan ng sakripisyo at kahirapan. Nakikita po namin kung ano ang maghihintay sa dulo ng itong daan ng
kahirapan at sa sakripisyo. Gusto po, nawa po mag-focus lamang po kami sa maluwalhating kantimpala at pag-aasa na inihanda ng Diyos para sa amin. Lalo na po yung mga kapatiran dito na dumadaan sa iba't ibang uri ng pagsubok, tulungan niyo po sila sa pamagitan ng inyong makapangyarihang kamay. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus Kristo. Amen. Okay.